Hello po mga ka-Greenie, good day po mga ka-Greenie, saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, how to make blue fungicide. So magpre-prepare po ako ngayon ng fungicide. Mag-i-spray po ako ng aking fungicide sa aking mga bagong mga in-unbox na mga cactus and succulent kasi medyo madami-dami na yun at hindi pa po ako naglalagay ng fungicide. Ang gagamitin ko po ay blue fungicide. Before po, siguro mga 2 years ago na, ang gamit ko po ay Toroge blue fungicide. May video po ako niyan, ilalagay ko sa screen. Pero wala na siya noon. Sinearch ko siya sa Lazada tsaka sa Shopee. Wala na siya. Ang meron na lang blue fungicide. Pero iisa lang. So yun na lang yung kinuha ko. Kaya ayan, blue fungicide yung aking gagamitin ngayon. Ang fungicide ay protection ng mga plants, cactus and succulent sa mga fungus. So ang fungicide ang pumipigil sa mga paparating na infection or fungus sa ating mga plants. Para kasi itong virus, nasa hangin lang sila, nasa paligid lang sila, pwede sila sa sunlight at sa water. Mas okay pa nga yung insect kasi yung insect may laban ka pa Pag nakita mo sila, pwede mo silang pukpukin kasi mga insect sila, nakikita mo sila. Pero ang mga fungus, hindi po natin sila nakikita. Katulad po sila ng virus. Kaya mas okay po na maglagay agad tayo ng fungicide. Before po, kapag bago akong ripat, nag-i-spray agad ako ng fungicide. Mga 2 years na rin ang nakalipas ngayon, na video ko na yon. Pagkatapos ko po siya niripat, inisprayhan ko kagad siya. Ganon din yung mga succulent ko before. Pero ngayon, mga bago-bago ko ng mga repotting, hindi na po ako medyo nag-i-spray ng fungicide. Kasi sa dami ng ko, in-unbox ko, inisip ko, panglahatan na yung aking gagawin na pag-spray ng fungicide. So meron ng mga 1 month dyan, 3 weeks or 2 weeks na mag-i-spray ako. Ang fungicide ay malaking tulong talaga sa atin kasi ito ay pumipigil sa mga blight, leaf spot at marami pang ibang mga infection na makikita natin sa ating mga cactus and succulent. Meron akong na-encounter na katatapos lang ng ulan, ayun, meron ka nang nakikitang spot kasi pwede po talaga silang manggaling sa ulan pagkatapos aaraw. Ngayon, ipiprepare ko na sila. Ito po, yung galon na ito ang gagamitin ko. So, ang sukat po nito ay 7 liters. Isang kutsara, kailangan daw gumamit ng 1 galon. So, ang katumbas ng 1 galon ay 3.8 liters. To be exact, 4 liter na lang yung gagamitin natin. So, ito ay 7 liter sa isang kutsara, 1 galon daw. So, ganyan lang. So, 4 liters, 1 kutsara. Ganito. Hindi naman po ganyan. Kasi po, di ba, pag magpapainom tayo ng gamot, magbubuhos tayo ng liquid sa spoon, hindi naman po ganito, 'di ba? So kailangan ganyan lang siya. Pag punong-puno kasi, 'di ba, pag liquid siya matatapon. So kailangan ganito lang. So maglalagay na ako. Ang ilalagay ko po sa 7 liter ay 1 kutsara at saka hindi masyadong maumbok na sa pangalawang kutsara. So maglalagay na ako. Medyo lalayo lang ako. Ayan. Kasi po ang mga fungicide at saka insecticide, dapat po gumagamit tayo ng mask. Kasi po, sila po ay hindi safe para sa atin. Lalo na yung mga maarte yung lalamunan, mga ilong, tsaka mga mata. Ina-advise ko po na gumamit po tayo ng mask. Kung hindi naman, medyo malayo po tayo. So, yun na yung 1 kutsara. So, pangalawang kutsara, medyo hindi ko na siya pupunuin, mahangin. Ganyan po yung pinakapuno. Ayan. So, magbabawas lang ako konti kasi 3 liters yung susunod na lalagyan ko. So, ganyan lang po. Hindi po masyadong puno kasi dito po, merong space. Ayan.
So, ayan po yung gagamitin ko kasi marami po yung i-sprayan ko. Kaya, isang ganito po yung ginamit ko. Dahil, pag gumamit po ako ng spray na ganyan, meron po akong spray na maliit. Nakakapagod po kasi 10 ganon, refill ako ng refill. Napapagod ako, kaya po, ito po yung gagamitin ko. Kasi po, ilalagay ko siya sa bago kong bili na spray. Meron kasi akong bagong binili na kasya po yung 7 liter dahil 16 liters po yon. Pagkatapos, may nagtanong po sa akin before, anong oras po daw maganda magdilig ng gumamit o i-spray ang ating fungicide. Hindi lang sa fungicide, kahit fertilizer at saka insecticide, mas maganda po siya ng gabi. Most of the time po talaga, sa tagal ko po na nag-aalaga ng mga cactus and succulent, gabi po talaga ako nag-spray. Kasi po, maganda po yon para hindi po sila matatamaan ng araw. Kung hindi nyo naman po kaya ng gabi, pwede po yung sunset, palubog na po yung araw, 5 PM or 5:30, pwede pong ganon. Pwede rin po, o kapag hindi nyo naman po kaya ng ganong oras, morning po bago po sumikat ang araw. So 5, 5:30 or kaya 6 kasi po mas okay po na hindi sila muna matatamaan ng araw at saka matutuyo po muna sila. Isang beses o 2 beses lang po ako siguro nag-spray ng mga fungicide, insecticide sa umaga. Parati po talaga sa gabi. Napansin ko po na 1 oras o kaya 2 oras lang tuyo na sila. So mas okay po kapag umaga kayo magdidilig, alas 6 po para alas 8 tuyo na siya. Hindi po masyadong masakit sa balat nun. Okay pa po yun sa ating mga cactus and succulent. At meron pa akong isang tanong na sasagutin. Matagal na itong tanong na ito. Nung video ko pa yan, nung mga ilang taon nang nakalipas. Ano daw po ang pwedeng gawin dito kapag hindi naubos? Sa akin po, kapag hindi siya naubos, tatakpan ko lang siya at ilalagay ko lang siya sa lilim. Hindi pwedeng paarawan para po hindi siya makontaminate. Hindi naman po talaga tama na paarawan siya. Talagang nandun lang po talaga siya sa loob ng bahay na malilim. Or sa garden nyo, dito sa labas, pero malilim po siya. Pero sa akin, hindi po ako nagkakaroon ng tira. Lagi po yan ubos. Para po maubos ito, depende po yon sa mga i-sprayhan yung succulent. So kapag konti lang po yung i-sprayhan yung succulent, gumamit na lang po kayo ng spray na mga ganyan, mga maliliit. Huwag na po kayong gumamit ng ganito, yung 7 liter. Para po kapag ginamit nyo siya, ubos agad. So wala kayong matitira, hindi kayo problema. Pero ako yan, gagamit ako ngayon ng ito kasi nga marami akong i-sprayhan ng mga cactus and succulent. At saka meron pang isa, ano daw pwedeng gawin dito? So ganun din, same lang, takpan at ilagay sa lilim. May nagtanong din kung may expiration ito. Wala naman itong expiration as long na hindi po siya mamumuo. Yan, ganyan kasi yung itsura niya, hindi buo-buo. Kapag nagbuo-buo na siya, tsaka nag-iba na yung kulay niya, hindi na siya blue, red na siya, huwag nyo na po gamitin kasi hindi na po siya maganda. Kailangan still kulay blue pa siya at tsaka hindi po siya buo-buo. Makikita nyo naman pag in-unbox nyo siya, pagbili nyo, kung ano yung itsura niya. Ayan, medyo chunky pa siya, hindi siya buo-buo. So, kapag alam nyo ganun pa siya, pwede pa siyang gamitin kahit matagal na po siya. So, itong galon na to, isasalin ko po siya dito. Yung mga cactus po na ito, yung aking uunahin i-spray. Dito muna.
nag-use din ako done spray ng fungicide sa aking mga cactus and succulent. May protection na rin sila sa fungus. Nakisama sa akin ng panahon. Ganyan po maganda mag-spray, makulimlim lang, hindi maaraw. Thank you. Alam niya kasi mag-i-spray ako ng fungicide kaya hindi siya umaraw. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, house plant, cactus, and succulent, please po pa-like and pa-share na rin po ng video ko na ito. And don't forget po to subscribe, Ana Doran. At sa mga hindi po naka-follow sa aking FB account, Ana Doran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.